Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for never letting go of our hands, Jesus, in every season of our lives, Lord God. You are so faithful. Thank you for your goodness. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord. All your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, in the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend.
the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord, your goodness is running after, it's running after me. In my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Jesus, is running after me. It's running after, it's running after me. Your blood is running after me, Jesus. It's running after, it's running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yes, Jesus. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Tayo po ay manalangin, Lord. We think of your goodness, Jesus, in our lives. Ang lahat po ng awitin, lahat ng tugtugan at papuring ito ay para lamang sa iyo. Sa buhay na patuloy mong pinapaniram sa amin, sa bawat pag-asa na patuloy namin nakikita na kasama ka, sa buhay na binago mo, sa buhay na binigyan mo ng liwanag, sa buhay na binigyan mo ng kaginhawaan, ng kapayapaan. Panginoon, dumating man po kami sa mundong ito ng mga kasalanan, Lord God, patuloy mo pa rin kami minamahal. Kaya naman po, kami po yung hihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang at kasalanan namin sa iyo. At humihingi po kami ng inyong gabay na matutuloy po kami magpatawad, magpasalamat, at magmahal ang kagaya ng pag-ibig mo sa amin. Kaya umagang ito ay tinataas ko po sa inyo ang puso't isipan ng mga anak mo na narito ngayon. Ikaw lamang po ang tunay na nakakaalam ng lahat ng laman ito. Kung meron pong mga bagay na hindi namin nasabi, kung meron pong mga bagay na bumabagabag sa aming puso't isipan, ibigin niyo po sa amin ang tamang direksyon kung saan magagawa namin ang nais ninyo para sa aming buhay. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon na sa araw-araw ng aming buhay mapakita namin sa iyo ang aming pag-ibig, ang aming pagpuri, ang aming pasasalamat, at ang taus-puso namin, Panginoon, na pagpapakumbaba sa lahat ng kabutihan mo sa aming mga buhay. This morning, Lord, I pray for peace. I pray for love. I pray for healing, Panginoon, sa lahat ng mga taong narito ngayon at sa mga mahal namin sa buhay. I pray for financial provisions. I pray for traveling mercy, Lord God. And I pray, Lord God, that you humble our hearts so that we can continue to seek you day and night in all days of our lives. In your goodness, your grace, your mercy, and your greatness in our lives, Lord God, we lift you up. In your mighty name we pray. Amen.
Ayan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Good morning. Kayo po ba ay na-bless sa ating awitan ngayong umaga? Amen. Ayan. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating testimony. Inaanyayahan ko po kayo na itaas ang pangalan ng Panginoon at ipagsigawan sa kwartong ito kung gaano kabuti ang Lord sa ating buhay. Sabi nga po dun sa kanta, no? In all our lives, Jesus has been faithful and He has been so, so good. Diba? With every breath, yung pa lang po, no? Breath pa lang. Makikita na natin ang goodness ng Panginoon. Diba po? Ngayon po pala ay first Sunday. So, meron po tayo Lord's Supper ngayong umaga. Kaya naman po, dadako na po tayo sa ating tithes and offering. Ayan, sige, mag-Lord's Supper po tayo this week. So, ipopostpone po natin for next week ang ating testimony. Pero, despite that, no, patuloy po tayong gumawa ng good testimonies in this life. Yun po ang purpose ng bawat isa dito sa mundong ito, for us to create good testimonies for Jesus. Sige po, awitin po natin ang give thanks at umako po tayo sa ating tithes and offering. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, mabaging Ama, maraming salamat po sa oras na ito na kami ay nakaawit ng pagbuhay, na kami ay nakapagdala ng ito, at kami ay iningatan mo sa buong sarili. Maraming salamat sa pahirap na buhay. Maraming salamat sa kalakasan. Maraming salamat sa hanap buhay na pahirap. At tulungan mo kami, Panginoon, na laging maghandog ng aming kalakasan, ng aming kayamanan, ng aming talento at ng lahat-lahat sa atin, sapagkat ito'y paninamula lahat sa atin. Tulungan mo kami makapagdala ng mga kaluluwa at tulungan mo kami makapagkaroon ng magandang pangaysambahan, Panginoon. At lagi mo kami ipagunahan. Alam na yan, Amen. Amen! Pwede po ba makahingi ng isang malakas na palakpak para sa Panginoon? Hallelujah! Baka po kayo sa mensahe ngayong umaga, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor A. Message ba? Pinutin mo ito pagka nawala yung Ano nga pipindutin? ito, pag nawala yung Hindi ko alam. Alin? Alin dyan? pag nawala yung record, pinutin mo ito. Yan pula? Pag nawala itong ilaw. Oo, yan pula. Yan may pula.
natin yung mensahe ng ating Panginoon. Hindi ko po na tayo po yung muko at ginagawa sa ating buhay na Diyos. Kami namang Diyos sa langit. Hiling po namin ang gabay na yung Holy Spirit upang maunawaan po namin kung paano po kami naligtas at paano po kami naging iyong anak. Upang kami ay makapamuhay ng naayon po sa iyong pagkatawag sa amin at pagkaligtas sa amin. Salamat po, Mama. Ayaw po namin ito sa mga tao na bibigay mo sa amin upang mapahayag namin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan po. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Palakpakan po natin ating mga Diyos. Purihin ang Panginoon at aking pong pipilitin na tapusin sa loob ng kalahating oras. 30 minutes. Tama ka rin. Hanggang 40 minutes. Okay. Purihin ang ating Panginoon. Ang kaligtasan po ay napakahalaga, mga kapatid. Ito po ay kapangyarihan ng Diyos para po sa ating mga naliligtas. At dahil po dito, nagbigay po ng babala si Apostol Pablo sa mga iglesia, lalo na po sa Galacia, na meron pong mga tao na nakakapasok upang guluhin ang ating pananampalataya patungkol po sa Ebanghelyo ni Cristo. Bakit po, mga kapatid? Sapagkat pagka ito po ay maiba na po yung tatanggaping Ebanghelyo ng kaligtasan ng mga tao. At napako sa krus, maliwanag na nadapo niyo na yung napako sa krus. Maliwanag na naihayag. Sabi po sa verse 2, ito lamang ang ibig kong malaman sa inyo. Magtapatan tayo. Ito na po yung tanong. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa magitan ng mga gawang ayon sa kautusan o sa magitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? So, tinatanong ng Apostol Pablo, paano ba kayo naligtas? Paano ba ninyo tinanggap ang Holy Spirit? Dahil ba pinakitaan nyo ang Diyos na kayo ay masunurin sa kanyang kautusan? Dahil kayo ba ay gumagawa ayon sa kautusan? Ito yung patungkol, sabihin na lang po natin yung 10 utos ng Diyos. Ito po yung mas kilala po natin yung 10 Commandments. O sa pamamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya. O paano nyo tinanggap ang Holy Spirit nang kayo ba ay nakapakinig ng Ebanghelyo? Tungkol saan po yung Ebanghelyo? Yung pagkapako ni Kristo sa krus. Ito po yung aalalahanin natin sa ating communion. Na tinanggap nyo sa pamamagitan ng pananampalataya o sa pamamagitan ng inyong pagsunod kaya kayo iniligtas ng Diyos. Ano po sa dalawa? Ano po yung dalawang magkasalungat na ito? Ito po yung kung paano tinanggap ang kaligtasan na tumutukoy din naman sa pagtanggap sa kaloob ng banal na Espiritu. So, paano nyo tinanggap? Paano pinagkaloob sa inyo ang Holy Spirit? Dahil kayo masunurin sa kanyang utos? O dahil sa kayo ay nakapakinig ng Ebanghelyo ni Cristo na si Cristo ay napako sa krus para sa inyong mga kasalanan? At dahil ito'y pinaniwalaan, tinanggap ninyo, nanampalataya kayo sa Kanya, ibig sabihin pananampalataya ay nagtiwala kayo doon sa pinaniniwalaan po ninyo. Natotoo po yung Kanyang sinasabi at ginagawa at ginawa. Yun po yung pagpapako sa krus ni Cristo. So, which of that, ano dyan sa dalawa ang dahilan ng inyong kaligtasan? So, ito po, hindi po pwede yung mix. Ngayon sa Jollibee, mix nuts. Pagsamahin, di ba? Order ka ito, tapos may partner. So, pwede bang i-mix match ito? Pananampalataya, then sumusunod ka rin. So, hindi po pwede, sabi ni Apostol Pablo. Either, tanggapin nyo ang pagkakaligtasan na nanampalataya, nagtiwala lang kay Kristo, o sumunod ka sa kanyang mga utos at ikaw ay
ay nagpakabait, nagpakabuti, at gumawa ng mga gandang bagay. So, ano po ang tama? So, hindi na po tayo magkaligoy mga kapatid. Ito po ay sa magitan ng ito po yung gospel formula natin. So, nagsimula po tayo sa pagsisisi, pagkatapos po ay nanampalataya tayo kay Kristo, faith in Christ alone, wala pong halong gawa. At pagkatapos noon ay tinanggap po natin ang kaligtasan. Ang salvation, eternal life, pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos, at pinagkalooban niya tayo ng Holy Spirit. Purihin po ang ating Panginoon. So, yun po yung proseso. Review na po natin. Ay una, ay nakapakinig tayo ng Ebanghelyo. Lahat po ba tayo, napakinggan natin ang gospel? Amen. Amen. So, ano po yung gospel? Si Kristo ay namatay. Tapos, para sa ating mga kasalanan, inilibing. Bakit po importante inilibing? Kaya nililibing po ang buhay. Dito lang siguro sa Pilipinas. Pero, sa ibang bansa po, panahon ni Kristo, pag nilibing, patay ka na. So, ibig sabihin po si Kristo ay namatay. Pumunta po siya sa lugar ng mga patay. Nilibing po siya, at sa ikatlong araw siya ay nabuhay muli. So, doon po nakasalala yung kaligtasan natin. Ibig sabihin, kung hindi ginawa ni Kristo yun, di tayo maliligtas. So, wala pong halong gawa natin. Wala pong kasunod yun na pagkamatay niya, kailangan sumunod ka rin. Hindi po ipaklas yung gawa. Wala pong mamimili ka lang, either na susunod ka sa kautosan ni Moises, nandiyan na yan eh. O magtitiwala ka kay Kristo. Hindi pwedeng i-mix-match yung dalawa. Mananampalataya, then susunod ka rin. Bakit hindi po pwedeng i-mix-match yung dalawa? Sapagkat ang pagkamatay ni Kristo ay, sabi po ng Biblia, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, kaloob ng Diyos. Pwede po bang bayaran ng pag-ibig ng Diyos? Pwede mo bang bilhin yung pag-ibig ng Diyos? Paano mo bibili? Sa magitan ng pagtatrabaho. Anong gagawin ko? Susunod ako sa kautusan. So, pag ito ay ginawa mo pagsunod, sariling gawa mo na yon, hindi na po yun biyaya. So, wala pong regalo na pag binigay sa inyo ay pinatubos sa inyo. O, anong tawag ng re-inverse? Binigay yung resibo ay re-inverse, pakita lang pala. So, hindi pwede po yun. Ano? Exchange gift. Hindi rin pwedeng exchange gift natin. Ay, binigyan ka ng Diyos ng regalo ng buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo, in exchange, susunod naman ako. Hindi po tumatanggap ang Diyos ng exchange gift pagdating po sa kanyang pag-ibig. Dahil ang Diyos ay inibig po tayo, anong kalagayan natin? Nang tayo po ay makasalanan. So, wala po tayong kakayahan makipag-exchange. Ano bibigay mo sa Diyos? Makasalanan ng buhay mo, wala, marunong. Diba? At may kamatayan. So, ang kaligtasan ay, ang Banghelyo ay kumpletong gawa ni Kristo, pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos na walang. Amen po ba? Kaya hindi po pwedeng magsamahin. Ngayon, nung napakinggan po natin ang Ebanghelyo, nung ginawa po natin, tayo po ay nagsisi. So, ano po yung pagsisisi, mga kapatid? Pag nagsisi po tayo, ang ibig lang po sabihin nito, nagbago ka ng pag-iisip. The Hebrew, the Greek word, ay metanoia, pag hindi po ako nagkakamali, ang ibig sabihin, change of mind. So, nagbago yung pag-iisip mo tungkol sa sarili mo. Na-realize mo, makasalanan ka pala. Na-realize mo na si Kristo pala ay namatay para tubusin ka ng isang makasalanan. At ikaw ay nasa kamatayan, nasa kalagayang kamatayan. So, we are already dead. Patay na po tayo nang si Adan ay nagkasala. Nung dineclare ng Diyos, nasa araw na kayo, may mamamatay ka. Nangyari nga po yun, nung nagkasala si Adan at si Eva, tayo po ay patay na kay Adan. Namanan po natin, hindi lang po yung kanyang pagkakamali, kundi pati yung parusa. Kaya hindi pa po tayo pinapanganak, nandun pa lang po tayo sa seed ni Adam at ni Eva, ay makasalanan na po tayo. Naintindihan niyo po yun. Kaya lahat po nanggaling sa kanila, simula po noon, ay makasalanan na po. Yeah, kasalanan po yan ang ating unang mga gulang. So, pag ito'y na-realize mo, nagkaroon ka ng pagsisisi.
ako pala ay nangangailangan ng tagapagligtas. Amen po ba? Yan. Pagkatapos po, anong gagawin mo, ay ikaw po ay, pangatlo, mananampalataya kay Kristo. Ito po yung walang halong gawa. Ibig sabihin, lubos yung pananampalataya, ito yung 100% na pinagtitiwalaan mo yung ginawa ni Kristo, yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, na ikaw ay tinubos niya sa krus. Amen po ba? Naintindihan po yun. Wala pong halong gawa, walang halong kapalit. Ayan po ay ginawa ng Diyos nung tayo po ay hindi pa pinanganak. O nung tayo po ay makasalanan pa. Namatay na po si Kristo. Bayad na po yung ating kasalanan ginawa ng po niya. So, hindi pa po tayo dumarating sa mundong ito ay minahal na po tayo ng Diyos. Amen po ba? So, wala ka pong gagawin na sa harap ng Diyos na pwede mong gawin para sabihin niya, sige, pinatatawad na kita dahil ginawa mo to. Kung pwede po yun, hindi na po niya pinadala ka niya. Amen po ba? Pwede pa lang magpakabait ka na lang. So, ang tao po ay walang kakayahang magpakabait sa harap ng Diyos. At nalaman po natin na yung pinakamagandang gawa natin, pag tayo hindi ligtas, nasa kalagayang makasalanan, lahat ng mga magagandang gawa natin maruming basahan sa Diyos. Amen po. So, lahat po ng nangangatin ng orasan ni Pastor. So, ngayon tayo mag-start ng 30 minutes. Okay. Sumagot si Jesus, katotohanan na sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Okay, marami pong debate tungkol doon sa tubig, pero yung Espiritu wala pong problema. Di ba? So, kailangan ay panganak ka ng tubig at ng Espiritu. Eh, sabi nila, yung tubig, ito yung unang kapanganakan sa, di ba, malabas yung tubig sa subukan mo kayo. Hindi pa, no? Manganganak. Tubig muna. Mga lalaki tayo, mga babae gano'n. Tubig daw muna. Yun. At ng Espiritu. So, ibig sabihin, pinaliwanag sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman nga. Yun yun. At ang pinanganak sa ng Espiritu ay Espiritu nga. So, ibig sabihin, ang kapanganakan natin, dalawa. Una sa laman. Yan. Kaya huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan ng kayo'y ipinanganak na muli. Okay, hindi niya sinabi sa verse 7, kailangan ikaw. Ang sinutukoy po nito, lahat po. Pati yung mga alagad niya, lahat po ng mga taong nakikinig doon, kasama po ni Nicodemo, nakausap niya ng isang Pariseo, ay huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, kailangan kayo'y, hindi lang ikaw ha, kayo'y panganak na muli. Ayan. So, unang kapanganakan sa laman. Ano nangyari nung pinanganak tayo sa laman? Tayo po'y naging tao. Pwede natin sabihin, tayo po'y naging katulad ni Adan. Lahi ni Adan, naging mga anak ni Adan. Amen po? Kasi lahat tayo galing kay Adan. So, kung si Adan, ganon din po tayo. Kaya nga lamang, dahil si Adan ay naging makasalanan, sana nung pinanganak tayo, nung hindi siya nagkasalanan, wala tayong kasalanan din. So yung kalagayan ni Adan ay makasalanan, kaya tayo po pinanganak sa laman. Pinanganak na makasalanan. Pero hindi po yung original na paglikha kay Adan. At tayo po ay naging anak ni Adan. At ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. So ano po yung pinapanganak ng Espiritu? Ng Holy Spirit. Yung Espiritu. Sinang Espiritu yun? Yung ating Espiritu. So, yung pinanganak ng laman ay yung laman to. Tao. Naging tao po tayo. At pinanganak sa Espiritu, ano po yung papanganak ng Espiritu? Hindi na po yung laman, kundi yung ating Espiritu. Ano po ang layunin? Bakit kailangan ipanganak ka ng Diyos sa Espiritu? Okay, pinanganak ka sa laman, tayo pinanganak sa laman, ibig sabihin, tayo po ay naging mga anak ni Adan. O tayo po ay naging mga anak ng ating mga magulang. Amen po ba? So, hindi po pwede na wala kang magulang. Kahit nasabi, ampun ka, meron kang naging magulang. May nagtatay at nanay. Yan, naging tao. Yan.
So, naging anak ka ng iyong mga magulang. Ngayon, nahulaan niyo na po siguro, bakit kailangan ipanganak ka ng Espiritu? Para ikaw ay maging anak naman nino ng Diyos. Amen po ba? Sa bakit sinabi ni Cristo, huwag ka magtaka. Kaya lahat kayo kailangan panganak muli. Kasi kung hindi kayo magiging mga anak ng Diyos. So, paano po ba nagiging anak ng Diyos? The same way, paano ka naging anak ng magulang mo? Ay, pinanganak ka niya. Tama? Ay, napadaan ako sa pabelya. Ano yung pabelya? Dahil sa pabelya. Ay, close na pala. Kaya, hindi na po kayo pwede manganak doon. Tayuman. Kasi close na po, nasa tayuman na raw po siya. Hindi na sila tumatanggap. Oo, kaya baka magkamali po kayo, pumunta po kayo din para manganak. Makikita niyo po, ay dadivert kayo. Baka doon na kayo abutan, hindi na kayo maabot doon sa tayuman. Sa tayuman daw eh. Okay, anyway, maalala ko lang. So, bakit ka naman kailangan ipanganak sa Espiritu? Siyempre, para maging anak ka ng Diyos. Kaya kung hindi ka ipapanganak ng Diyos, hindi ka magiging anak niya. Ngayon, paano po tayo ipapanganak ng Diyos? Ano po ang proseso? Galatians 3:26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Paano po tayo naging mga anak ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, nung kayo nananampalataya kay Kristo, hindi ka lang pala niya pinatawad sa iyong mga kasalanan, at tinubos, at ginawang malinis, inaring ka na, pinigyan ng eternal life. Ang purpose pala noon ay, meron pa. Ano yun? Ikaw ay naging, ginawa ng Diyos na anak niya. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Lahat tayo na nanampalataya kay Kristo. So, yung mga tao hindi po nanampalataya kay Kristo, hindi sila anak ng Diyos. Kaninong anak sila? Kay Adan lang. Galing sila kay Adan, anak sila ng kanilang mga magulang, tao. At merong minanang makasalanang kalagayan. Ngayon, nung sila ay tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayo naging mga anak ng Diyos, ano yung minana natin? Ano yung minana natin? Hindi na po yung kalagayan kita. Nawala na po yun. Yung espiritu po natin, nung pinanganak muli, ay minana po natin yung kalagayan ng ating Panginoon, Hesus Kristo. Kaya tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Ganito po. Paano tayo naging mga anak ng Diyos? Sariling gawa ba? O sa pananalig kay Kristo? Nagawa ko ng mabuti. Kailangan. Pag nagawa ko to, natulungan ko yung kapwa ko, dahil mo ako anak mo. Hindi po ganoon ka. Tayo lahat ay naging anak ng Diyos nung tayo nanampalataya kay Kristo. At naging posible lang yun nung tinubos tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan. John 1:12 and 13. Datapwat, ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay hindi nga lahat po ng tao tumanggap, di ba? Meron pong hindi kumilala kay Kristo na anak ng Diyos, hindi po siya kinikilala. Ngayon, lahat po ng mga tumanggap sa kanya ay pinagkalooban niya sila. Sino ang pinagkalooban niya? Ni Kristo. Pinagkalooban po sila ni Kristo ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanya. So, nung nanampalataya ka kay Kristo, ikaw ay, sinabi ni Kristo sa iyo, ikaw ay binibigyan ko ng karapatan na maging anak ng Diyos. You have the right to be a child of God. Ano ba yung karapatan na ito? So, para maintindihan po din nyo ito, bakit si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan? Bakit hindi ako o ang ibang tao o kahit ibang mga anghel? Si Kristo lang ang pwedeng magbigay sa iyo ng karapatan. Balik tayo ha. Pag nanampalataya ka sa kanyang pangalan, ay bibigyan ka niya ng karapatan. Bakit siya lang po? Walaan nyo.
Isa lang ang sagot dahil siya lamang po ang buktong na anak ng Diyos. Na isa-isang tunay buktong na anak ng Diyos. Sabihin, kung ano ang Ama, yun po yung anak. Diyos Ama, Diyos Anak. Pero isa po sila, isa po yung kanilang pagka-Diyos. Isa po yung kanilang pagiging Diyos. Iisa lang po. Kaya binubuo po, hindi po tatlo ang Diyos o dalawa. Isa lamang po ang Diyos, kaya binubuo sila ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. In other words, ang Diyos po ay pamilya. Isang Diyos na pamilya at isa po yung DNA ng kanilang pagiging Diyos. Ang pagka-Diyos ng Ama, ganoon din ang pagka-Diyos ng Anak. Yung essence, yung being nila, yung sangkap nila parehas. Para sa pamilya, di ba? Yung DNA, para malaman na uso yun ngayon, di ba? Para malaman na anak mo talaga, hindi ka nasa sinalisihan, anong ginagawa ko? Mga bata na, ay ko pala nanay ko, paano? Hindi niya alam, paano ko naging tao, paano ko naging anak. Di ba? So, ang Diyos, siya po ang naghirap para maging anak mo tayo. Ano po sabi sa verse 13? Yan. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, hindi ka pinanganak sa kalooban ng laman o sa kalooban ng nanay mo, gusto niya maging anak ka rin ng Diyos, hindi po sa kalooban ng tao, kundi kaninong kalooban? Kundi ang Diyos mismo ang nagsilang sa iyo sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos sa iyo? Sa pamamagitan ng Holy Spirit, nung dineklara ka ni Kristo, binibigyan kita ng karapatan dahil nanampalataya ka sa Kanya, ano po kasunod noon? Ipapanganak ka ng Diyos sa Kanyang Espiritu. So ang gagawin ng Ama, ipapanganak ka niya sa pamamagitan ng Kanyang Holy Spirit, ibibigay niya sa iyo ang Kanyang Holy Spirit dahil nanampalataya ka kay Kristo, at ikaw ay binigyan na ng karapatan ni Kristo, wala nang humahadlang. So ang Ama, wala nang magagawa ng Ama noon dahil ang Kanyang anak, binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang gagawin na po ng Diyos, papadala niya sa iyo ang Kanyang Espiritu Santo para ikaw ay, ano yung proseso? Isilang niya sa iyong, sa magitan ng Holy Spirit, sisilang niya ulit yung ating Espiritu. So ano po na born again sa atin, mga kapatid? Yung katawan, kaluluwa, Spirit. yung ating Espiritu ay bago na. So lumalakad ka dyan, ganyan pa rin ang itsura mo, ganyan pa rin yung kaluluwa mo, pero ano nagbago? Yung Espiritu mo ay hindi napatay, kundi yan ay bago na, yan ay anak na ng Diyos, isinilang na ng Holy Spirit. Kaya sabi sa Galatians 4:6-7, sapagkat kayo mga anak ay sinugo ng Diyos. Dahil kayo mga anak, ano po na una? Yung karapatan o yung pagsilang? Hindi po. Yung karapatan po muna. Di ba? Pag binigyan ka ng Diyos, ni Yesu Cristo ng karapatan, maging anak ng Diyos, anong kasunod doon? Ang Ama, papadala niya sa iyo Holy Spirit, sisilang ka. Kaya sabi sa verse 6, sapagkat kayo yung mga anak, sa magitan ng rights, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba. Ay, tindahan po ninyo, hindi po yung na-born again ka muna, saka ka na ng palataya. Naging anak. Hindi po. Naging anak ka ng Diyos dahil binigyan ka ng karapatan ni Kristo na ng palataya ka kay Kristo. Anak ka na ng Diyos by rights. Basta sinabi ni Kristo, I give you the right, karapatan. Yun na yun. Yun na yun ang nagtutugtog nun. Ano na lang kasunod nun? Yung formality. Ano yung formality? Papanganak ka ng Diyos sa kanyang Spirit. Not the other way. So, kailangan po napakalagay manampalataya tayo kay Kristo para bigyan tayo ni Kristo ng karapatan. At pagkatapos nun, isisilang tayo ng Espiritu Santo. Isusuko ng Diyos Ama ang Espiritu ng kanyang anak. Sino po yung nagsuko rito? Maliwanag ang Diyos Ama. Tama po? Sa ating mga puso, susuko niya ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. Sino po nagsuko ng Holy Spirit? Ang Diyos.
Sabi doon, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Ama. Kailan po tayo naging anak ng Diyos? Nang binigyan po tayo ng karapatan? Bakit tayo binigyan ng karapatan? Dahil nagsisampalataya tayo kanino? Sa kanyang Tungan. pangalan. Ano ba ang pangalan ng Panginoong Jesus? Alam niyo po ba? Yeshua. Ano ang pangalan ng Panginoong Jesus? Yahweh, yung po yung Father. Yeshua. Diyos ng Old Testament, Diyos ng Israel, Yahweh. Ang pangalan po ng Panginoong Jesus sa Hebreo ay Yeshua. Yeshua. Na ang ibig sabihin, Yahweh is salvation. Ibig sabihin, ang Diyos, Yahweh, ang nagliligtas, ang tagapagligtas. Wala. Sa pamamagitan ng kanyang anak. Iniligtas mo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, alam niyo na po ba kung paano kayo naging anak ng Diyos? At dahil anak kayo ng Diyos, ay sinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu, tayo po ay na-born again, at dahil tayo na-born again, nakatawag na tayo sa Ama na, Ama, ating Ama, kagaya ni Kristo, at ito maganda, hindi ka na alipin, kundi, ano na, anak, at kung anak ka na ay, ito maganda. O yung kalilimutan, tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Kung ano yung mana ni Kristo, mamanahin mo rin. Kung ano yung meron si Kristo, meron ka rin. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Di ba napakasarap, napakaganda, napakabuti maging mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po mga kapatid ay sa magitan ng pananampalataya kay Kristo sa krus ng Kalbaryo. 1 Corinthians 1:18, sabi po doon, sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa ating mga nangaliligtas. Naintindihan niyo po? Kapangyarihan ng Diyos ang krus ng Kalbaryo sa ating mga nangaliligtas. Napakabuti po ng Diyos. Hindi po tayo karapat dapat maging anak niya. Tayo po ay tinuring niya na kanyang mga anak. Ilang minuto na lang. Glory. Baka? Okay. Siya na lang natin, mga kapatid. Ngayon, ano ang mangyayari ngayon? Anong ma-experience mo pag ikaw ay naging anak ng Diyos? Alam niyo po ba? Anong kakaiba? Paano niyo nalaman na anak na nga ako ng Diyos? Ano ba? May nagbago po sa itsura natin? Paano mo malalaman na ikaw nga ay anak na ng Diyos, na born again na nga ako? Kasi naging palasimba ka na? Hindi, may mga tao po na mas religyoso pa sa atin. Hindi naman sila anak ng Diyos. Ano po nangyari? Naging mapagkawang gawa ka na? Naging matulungin ka na? Ano po ang mangyayari na mararamdaman mo, mararanasan mo pag ikaw ay talagang anak na ng Diyos? Hebrew 12, 5 to 6. Alam niyo po ba? Makakaranas ka ng pakikipaglaban. Pag ito hindi mo naranasan, hindi mo masasabi, anak na ba talaga ako ng Diyos? Kasi lahat ng anak ng Diyos, ito po ang mararanasan. Pag ikaw ginawa ng na-born again ka na, anak ka na ng Diyos. Dumaan ka na sa proseso, born again ka na, ayos na ako. Hindi na ako alipin, tagapagmana na ako ng Diyos, ang kita ni Kristo. Kung ano si Kristo, ganun din ako. Anak ng Diyos si Kristo, anak din ako. Yung rights ni Christ, nasa akin din, nakatawag na ako sa Diyos na Ama. Tatay mo na siya. Ano po ang mararanasan nyo? Ito po una, magkakaroon kayo ng pakikipaglaban. Struggle. Ano po yung struggle? Saan? Laban sa kasalanan. Hindi ka na po natutuwa sa ginawa mong mga kasalanan dati. At ngayon, nagawa ka ng kasalanan. Parang konsyensya ka, hindi na ito bagay sa akin, hindi na ito nararapat sa akin. Diba, dati, nagiinom ka. Ngayon, magiinom ka na naman. Anak na ako ng Diyos, mag-celebrate tayo, inuman tayo. Parang hindi na. Naku, konsensya ka na, pero hindi na bagay ito. Dati, ginagawa mo. Sugat, di ba? Ano ba yung sugat natin? Long hits.
Ako daw, di pa ako naman ng topics. Sugal. Kung ano yung sugal. Pag magsusugal ka ng madyo o ano man, anak ka na ng Diyos, iba na ang pakiramdam mo. Meron na struggle. Sa sigarilyo. Meron pa mga anak na Diyos na ninigarilyo pa, pero ang nanigarilyo na parang hindi na ito tama. Bake na lang, bake. Ganon din. Ay, hindi rin pwede, hindi rin tama. Parang may mali Mararanasan po ito, sabi sa Hebrew 12, 5-6, hindi pa kayo nakipaglaban hanggang sa mapupo ang dugo na nakipaglaban. Laban sa kasalanan. Dumanak na ba ang dugo laban sa kasalanan? Hindi pa. Sabi sa verse 5, ang inyong nilimot ang iniaral at inyong nilimot ang iniaral na ipinagkita na yun, anong gagawin sa inyong tatay natin? Banal yung tatay natin, di ba? Anong gagawin? Palo. Hampas. Hampas po hampasin tayo. Hindi lang basta palo yan, hampas. Masakit po yun. Yung bata, gumaganon yung gumaganon yung puwet. Sa puwet nyo po hampasin Naalala ko yung hampas sa akin talaga. Sinturon ako, inabutan ni Beryl yun. Mga ganong bagay. Ako, inabutan ko yun. Yung palo ng sa puwet. Gumaganon talaga yung puwet ko ng bata ako. Hampas po ang tatanggapin natin galing talino sa atin. So makakaranas na po tayo ng labanan sa kasalanan. Makakaranas po tayo ng hampas ng ating patay dahil sa kasalanan. Kung habang tinutuwid po tayo ng ating So, yun po yung maranasan po natin. Ano po yun? Yung relasyon ng tatay at ng anak. Na hindi po matutuwa ang ating ama pagka pasaway po tayo. Tayo po ay itutuwid, didisiplinahin ng ating ama. Kung paano po yung mga tatay sa natin sa lupa ay dinidisiplina po tayo. Ganun din po ang ating. Dahil sa ito'y parusa kayo'y magtitiis na ari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak. Sapagat alin ng anak ang hindi pinarusa ng kanyang ama. So malalaman nyo po kung tatay nyo po talaga yung tatay nyo pagka kayo ay pinalo. Yung nanay nyo, malaman nyo, nanay ko nga yan kasi pinalo ako. Bakit? Ayaw niya kasi akong salbahin. Diba? Tama po ba? Dapat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung kayo'y mga anak na ano kayo, pag hindi pinapalo, ano raw? Kung kayo'y mga anak sa ligaw kayo, hindi, tunay na anak. Sabihin niyo sa nanay niyo, Nay, alam, parang hindi niyo ako tunay na anak. Ampun niyo ako siguro. Bakit po naman nasabi anak? Kasi minsan hindi mo ako pinalo kahit nagkamali ako Diba? Nasagi ko yung paso natin, hindi mo ako pinalo. Sinabi mo pa, ako anak, okay lang yan. Pagpibili lang tayo ng papalta na lang natin. Sabi ng nanay, dito naman anak ito, papaluin ko. Diba? Binili lang sa akin ito, pagpapit ko. Dito naman talaga ito, ako pakialam dito, mapaliwara. Diba? So, bukod dito, tayo nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila ating ginagalang, di ba? Pag pinalo ka, hindi na kita tatay, pinalo mo mo, hindi, lalong may respeto ka. At sila ating iginagalang, hindi ba lalong tayo'y pasasako sa ama ng mga espiritu at tayo'y mga puso. Amen po ba? Sapagkat katotohanan tayo pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya ay sa kapakinabangan natin upang tayo makabahagi ng kanyang kabanan. So, nais po ng Diyos, maging banal tayo sa pamumuhay, kaya pinapalo po niya tayo. So, actually, ano po ang tinutuwid niya sa atin? Yung ating kaluluwa at yung ating laman. Physical. Kasi espiritu po natin, anak na ng Diyos. Ang pasaway po yung ating kaluluwa. Susunod po pa pag-aaralan po natin. Lahat ng parusa sa ngayon ay di naman din hindi ikinaliligaya kundi ikinalulungkot. Gayun may pagkatapos, wala naman pong masayang palo di ba? Ako po, wala po batang pinalo, nakangiti pa. Ay, ang sarap na, ulitin mo. Hindi wala pong gano'n Gayun may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa magitan nito. Okay, tapos na po ako kasi battery low na po ito. Tama-tama na po. So,
Salamat sa Panginoon. Okay, ang good news, mga anak na po tayo ng Diyos. Ang Amen. pinapagalaman. Amen. Asahan niyo po yung palo ng ating dahil anak niyo po. Amen. Tayo po manalangin. Salamat po, Ama, sapagkat ikaw ay aming tatay, kami mga anak mo. Salamat sa iyong palo na hindi ka nagsasawa upang kami ay maging matuloy upang kami mamuhay ng banal sa aming kaluluwa at sa aming katawan. Sapagkat ang aming spirito ay anak mo na binabanal mo. Ay bago na, kaya dapat po kami mamuhay bilang mga anak. Salamat po, Ama, sa iyong disiplina dahil gusto mo kami maging banal sa aming pamumuhay dito sa lupa hanggang sa iyong pagbabalik sa iyong hanggang makapiling ka namin sa iyong ayaw. Salamat po sa aming Panginoon sa Kristo na siyang naging dahilan kung bakit kami ay naging mga anak. Dahil ibinigay niya ang kanyang karapatan sa amin ang mga anak na maging mga anak ko sa pamamagitan ng aming Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Parapakan po natin ang ito. Kumunin ata tayo. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ay dadaan po sa ating Santa Cena. Manalangin po muna tayo. Lord, we thank you po sa umagang ito. At alalahan po namin ang sakripisyo na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Thank you po sa pagpapaalala sa amin at sa pagbigay sa amin ng sagradong gawain nito para alalahanin ka at namnamin ang kabutihan mo sa aming buhay. Thank you, Lord. Salamat po sa iyong patuloy na pag-guide sa amin at pagbigay sa amin ng provision, Lord God. At hinihiling din po namin na kayo muna sa aming gagawin na ito at pabigyan po namin ng katuwiran ang lahat ng sakripisyo para sa amin, Lord. We thank you and we lift up your mighty name. In Jesus' mighty name we pray. Meron ka na po. Kung lahat po ay may ostya at cover na, taas po natin ang ating ostya. Habang ginagawa po ito, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya yung ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon Yesu Cristo. Itaas naman po natin ang ating kopa. Pagkatapos, dumampot siya ng kopa. Pasalamat sa Diyos at itinigay yun sa kanila. Sinabi niya, kayong lahat ay uminom nito sapagkat ito ang aking dugo na katibayan ng
pagkakatibanan ng Diyos. Ito nga ang dugong ibinuhos para sa patawaran ng kasalanan ng marami. Nagabit po natin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Po tayo. Lord, thank you sa pagkakataong alalahanin po namin ang iyong Lord Supper, Lord God. Patuloy ka pong manahan at manirahan sa aming mga puso't isipan, Lord God. Hindi na iiyak. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na nasa langit, ang biyaya at patnubay ng Panginoong Jesucristo, ang patnubay at gabay ng Santong Espiritu ay sumahan nawa. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! Ay, panalangin po natin ang pagkain. Lord, thank you po for this day po. Tapos po namin service of God. I pray na marami po kami tutunan, Lord God, sa mga salita mo ngayong araw na ito, Lord. Sa pagkain po tatanggapin namin, kayo po ang magawa po na ito maging source ng strength namin sa buong araw na ito, Lord God. And i-extend niyo po ito sa mga mahal po namin sa buhay, Lord. In your mighty name, I pray. Kita na